Hi guys! So for today's video, papunta nga pala kami sa La Mer du Sable kasi bank holiday ngayon, so open yung park ngayon. So dahil nga walang pasok yung aming mga anak, so dadalhin namin ng aking asawa doon yung aming mga anak. So before that, magpapakuha muna ako ng video sa aking anak dito sa aking OOTD, char. So ayun na nga mga guys, dahil nga Monday ngayon, so na-exact na walang pasok, and then naisipan naming mag-asawa na dalhin ito after nga ng last naming pumunta sa La Mer du Sable is 2024 pa yon, I mean 23. So ngayon guys, 2025. So tingnan natin kasi may bago daw doon na ride. So Buffalo. So ayun mga guys, nag-voice over na nga lang pala ako dahil nga may music nga din yung ditong sasakyan namin. So, ayan. So, ang dadalhin nga pala naming sasakyan ay yung sasakyan ng aking asawa. So, let's go mga guys. So, ayan na nga, nagpapa-video pa ako dyan and nagpo-post pa ako dyan. Char! So, ayan, let's go. Samahan nyo kami at dito na nga kami sa labas ng aming gate. So, panoorin nyo na lang mga guys yung aming hindi naman kalayuan yung park. So, ayan, hindi ko na ito ipopost. So, dire-diretso na to for today's video. So, ayan mga guys, yun na nga, tulad ng sabi ko, matagal-tagal na rin kami and susulitin namin tong time na to kasi may vacation din yung asawa ko ng 2 weeks dito sa amin sa Paris. So, lagi kasi siyang wala mga guys. So, ayan, sulitin namin. Wag na kayong sa amin kasi minsan lang kami magkakasama ng aking asawa. So, ayan mga guys. Kaya ipapasyal namin yung mga anak namin after a years, maybe 2023, ayun. So, lagi lang kasi kaming sa bahay. So, nakikita ko lang is dingding 24/7 char. So ayun na nga, kaya sa iba dyan na makakapanood, baka sabihin nyo naman is maganda buhay. So hindi mga guys, everyday dito is naka lang ako sa pader, nakatunganga char. Pag walang may pasok yung aking mga anak at wala din akong gawain sa garden ng aking biyanan. So ayun mga guys, ayan, nandito na nga pala kami sa malapit sa highway and ganito nga pala yung katabing village dito sa aming bahay ng aking biyanan. So ganito yung itsura dito mga guys ng lugar dito sa north of France. So ayan, makikita nyo naman malayo, may makikita kayong medyo tabi-tabing bahay, village yung tawag dyan dito. Tapos talagang sobrang anlawak, malalayo yung space. So, napaka-peaceful. Ayan, peaceful. And then, tahimik talaga yung lugar dito mga guys, sa lugar na ito. So, kung hindi ka sanay sa mga tahimik na lugar, so, mas magandang bakasyonan mo lang yung mga ganitong Pero kung sanayan na lang talaga sa tahimik na lugar na ganito. So, makikita nyo sa kabilaang side is mga bliyan or yung ginagawang mga Quaker Oats kasi yun yung tinanim ngayong year. Yun yung mga pangunahing produkto nila. So tulad nga ng sabi ko, every year naglilipat sila ng mga produkto. So each year, minsan mais, minsan bli, minsan kolsa, minsan naman sunflower. So, depende sa kanila kung alin siguro yung mas madami pa silang mga imbak. So, mga ganon. So, ayan mga guys, ayan. Hindi ko na talaga puputulin yung aking video dahil nga gusto ko rin na i-share sa inyo yung dinadaanan namin dito, kung gaano yung daanan dito. So, maboboring talaga kayo kung kayo. Tsaka hindi dito sa uso yung mga rides mga guys, katulad nga kahit may sasakyan kayo, tulad ng pagpupunta kayo sa pinaka-city ng Paris, magte-train kayo kasi mas madali. Kasi pag nagdala kayo ng sasakyan is sa bandang city is matraffic. So ito, as you can see mga guys, napaka-aliwalas and then
buti na lang talaga kahapon and last day, maulan talaga mga guys. And ngayon, buti na lang talaga nakisama yung panahon. And then, ayan, nakikita nyo naman na napakaganda ng araw. Ayan. So, ito, medyo malapit-lapit pa ito sa bahay ng aking biyanan. So, makikita nyo naman kung ilang minutes yan dyan. So, and malapit din dito yung open market. Kumbaga sa atin, palengke. So, excuse me. And then, anyway mga guys, ang mga mall nga pala dito is, ano lang, mga first floor lang. Wala silang mga second floor, mga ganun-ganun. Yung parang, ano ba yung mga mall lang dyan. Yung bilang lang talaga ang mall dito mga guys. Kung ano yung city. Tulad, ang city kasi dito, mayroong St. Leonard, Chantilly. Yung sakop ng Chantilly is zoneless. So, iisa lang dun yung mga mall. Mag-isa. Tapos, sa ibang lugar naman, mayroon din silang sariling mall. Ganon. Kumbaga sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, char. Pero, ang lalaki ng, ano nila dito, mga lugar. So, ayan na nga, makikita nyo naman guys, kasi summer na. So, yung mga nakita nyo dati sa mga video ko na kulay brown na paligid. So, ayan, green na naman silang lahat, yung street dito. And, makikita nyo talaga yung paligid dito sa north of France. Napakalinis. And, pero sa buong yata malinis sa buong France kasi bawal sa kanila yung may mga alam nyo ba, minsan lang kasi may mga hindi talaga sumusunod sa regulation dito sa France. May mga luko-luko din katulad sa atin na hindi talaga sumusunod, mga ganon. Pero alam nyo ba, ang nagandahan ko dito dahil, for example, may mga dyan, may mga yung pediatrician ba yun? Ano ba yun? Yung dinadaanan ng tao, for example, napakatulin mo, tapos may makikita ka sa tao sa gilid, yun talaga yung pinapriority, makatawid yung tao. Basta kayo na lang ang mag-correct yun mga guys. So, hindi ako masyadong marunong doon sa, sa mga crossing, na yan, sa mga street. So, ayan. So, ayan, napapagod na ako guys sa kakasalita, charot. So, samahan nyo na lang kami na bisitahin itong aming paligid. Ayan, makikita nyo yung paligid papunta doon sa La Mer du Sable. So, medyo malayo-layo pa tayo mga guys. And dito nga pala is zoneless ito mga guys. City of zoneless. Ayan, makikita nyo. Sa right side ko is doon yung parang pinaka-city. Maraming restaurant and maraming mga nagtitindang mga store. Ayan. And then, ayan. Dito, etong place na to is may school din dito mga guys. And malapit din dito yung college na pinapasukan ng aking anak. So, ayan. So, palapit tayo mga guys sa lugar kung saan kami pupunta ng park. So, anyway, yung park nga palang ito is, I think 45 minutes ang layo. And then, medyo malapit din ito sa Disney of France. Ayan. Malapit. So, dapat sa Disney talaga kami pupunta. Kaso nga lang mga guys, hindi pa tapos yung ginagawa doon na frozen na parang village. So, pupunta daw kami doon, sabi ng asawa ko next year. Kasi tapos na daw yung Disney Frozen Village nila Elsa. Kasi favorite ng anak ko yung Elsa mga guys sa Frozen. Ayan. So, abangan nyo yung video ko pag pumunta uli kami sa Disney. Kasi last time na pumunta kami doon sa Disneyland, parang hindi ako masyadong nag-enjoy kasi medyo hindi tayo ready. So, baka next time maging ready ako kasi yung phone ko noon mga guys is talagang nagbo-broken heart. Char! Broken yung phone ko that time and then ayun na nga, low bat. So, hindi ako masyadong naka-video dun sa Disney. So, parang nakunan ko lang yun paggabi na yung show yung ating sa Disney.
Disneyland of Paris. So, ayan, baka next time kunan ko na ng maiging video. So, ayan mga guys, as you can see, napakalawak talaga ng ano dito, and then walang masyadong bahay. So, medyo malalayo talaga mga guys. So, pag hindi ka talaga sanay, talagang mahuhomesick ka, and then maboboard ka din dito. So, ayan, talagang ano, sanayan na lang talaga. So, ayan. So, ang lilinis, alam nyo ba yung mga puno na to, pag during winter, wala talaga yung mga kadahon-dahon, and lahat, makikita nyo talaga yung sanga lang, and makikita nyo talaga yung puno na may sakit, kasi naiiwan lang dun yung mga green pa. So, ito naman lahat ng nakikita nyo puno is healthy naman yan, kasi as in sabay-sabay talaga silang maging green, tapos sabay din sila pag pa-winter na, sabay din silang magiging yellow and brown, mga ganon guys. So ayan, medyo malapit na kami, and thanks for sama-sama sa video ko mga guys. Ayan. So dahil nga summer na ngayon mga guys, wala na masyadong mga bulaklak sa gilid. So, as you can see, wala na kayong makikita. And yung summer this time talaga, alam nyo ba, namimiss ko rin yung tag-araw, kasi kahit summer dito guys, may mga time na sobrang gray yung langit and laging nakulog. So, hindi mo talaga makikita yung araw. So, pag talaga nakaka-excite yung makita mo yung summer o yung araw na nandun. And anyway mga guys, this time na middle of summer, yung araw nga pala namin dito is lumulubog ng 11 p.m. Ayon. So ganun dito guys, kaya anuhan lang talaga, sana yan. So sobrang liwanag pa ng hating gabi dito mga guys, hating gabi. So, konting na lang mga guys, konting bonot, konting na lang, rides na lang, and makakarating din tayo doon. Kasi naman, nag-voice over na ako, kasi alam nyo ba, yung isa kong na original na voice na naman, na copy, ganon. Na copy and write, ganon. Na copy and write. So, kaya inulit ko mga guys, and ito na nga, ayan. Pinagsalita ko ng napakahaba. And alam nyo ba dito mga guys, yung nagandahan ko rin kasi dito is yung sa pag-aaral, maiba naman tayo ng usapan. So, sa pag-aaral ng mga bata or yung mga kids dito is maganda talaga yung education nila dito, and hindi ko alam kung talagang free, may public din kasi dito, or may private. So, maganda din dito kasi, ayun, may magandang sa mga pag-aaral, ayun. And, ang nagandahan ko din dito is, masyado silang sumusunod sa mga alituntunin. Tulad sa mga street, mga street ng sumusunod talaga sila, and sumusunod sila dito guys. Halimbawa, for example, may activities or may meeting kayo sa next Monday, ngayon pa lang, sasabihin na yan sa inyo, and ngayon pa lang, dapat ready ka na. For example, may meeting ka sa Lunes, ngayon pa lang is Friday, mga ganon. Sasabihin na yan sa inyo para makapaghanda ka. Nasa sayo na yan kung makakalimutan mo yung sinabi. Nasa sayo na yan, kasalanan mo yun kung makakalimutan mo. Ganon dito guys, advance lagi silang mag-isip. And also, ayun na nga yung sinasabi ko na pag time ng ganito, halimbawa, ang meeting time nyo is 7:15, dapat 7:15 nandun ka na, kasi pag lumagpas yan mga guys, talagang wala na. Mag-uulit ka na naman ng So, ganun yung dito guys, talagang sumusunod talaga sila. And also naman dito sa mga hospitality, hindi ko gusto yung sa mga hospital dito, kasi kahit may insurance sila, kahit may emergency, ang hirap dito, mamamatay dito ang pasyente. Kasi parang wala ditong emergency, kailangan mo pang mag-appointment. Kung walang available na appointment, wala. Dito lang siguro to sa sa North of France, ewan ko sa city.
Kasi dito mga guys, for example, ang sakit-sakit na ng ngipin mo ngayon, kailangan mo pang next week kung halimbawa next week pa yung schedule mo, doon ka magpapatingin. Ngayon ang sakit-sakit ng ngipin. So yun yung ayaw ko dito about sa mga ganyan kasi talagang pag halimbawa emergency, ka talaga, tige. Ganon. So yun yung ko dito. So yun lang guys, and mag-share lang ako habang tayo ay nagra-rides papunta sa aming patutunguhan sa park. So ayan, nagkikwento-kwento lang tayo about sa buhay-buhay dito. Ayun. And also mga guys dito, tulad nga ng sa education is maganda, and about naman sa mga insurance, yun dapat lagi kang magbayad, and sa tax ganon. And maganda rin naman about sa mga hospitalization kasi for example, nagbayad ka ngayon tapos next na yun, ibabawas. For example, nagbayad ka ng mas mataas ngayon, tapos may bawas yun kasi may insurance ka mga guys. Madidetect. Yun yung kagandahan din dito. Pero if about sa mga emergency things, dito sa North of France, hindi ko lang alam kung dito or sa ibang lugar, ganun din. So, ganito yung buhay dito sa North of France. Anyway mga guys, malapit na din pala kaming lumipat ng kasi nga, umuwi na dito yung asawa ko, and then magsasama-sama na kasi kami sa iisang bahay. Kaya ayan, nakapag-banding na kami ngayon and aalis na kami doon sa bahay ng aking biyanan. Kasi mga guys, almost 3 years kaming nakisama sa grabe. Ang tuwing everyday, ganun. Hindi mo ma-place yung mga ugali ng nag-iiba din pala. Talagang totoo yung kasabihan na hindi mo makikita ang ugali ng isang tao sa isang meeting mo lang. So makikita mo talaga yan habang kayo ay tumatagal na nagsasama, ganun. Kaya sa mga iba dyan, kailangan nyo munang kilalanin yung mga gusto nyong makasama, ganun. Bago kayo sama ng sama kasi mahirap. sa experience ko lang mga guys, pero hindi ko alam, hindi ko kayo pero sa experience ko lang. So, ayan. Mas maganda yung prangka na talaga pag umpisa, or makita mo na yung ugali sa umpisa kaysa sa makita mo sa una na sobrang bait, pero pagdating ng ng middle, lumalabas na yung tunay na ugali. So anyway mga guys, nandito na nga pala kami, and ayan, nakikita nyo na sa yung parkingan. Ayan, malapit na kami mga guys. So dito kami pupunta, and magpa-park muna kami mga guys, and i-stop ko muna itong video. Ayan. So anyway, mali pala yung pasok namin kasi dito yung mga mga PW. So balik uli kami mga guys. Na mali yung pasok. So yung asawa ko kasi mga guys, kahit taga rito siya, hindi niya masyadong gumagamit talaga siya ng GPS. So hindi niya masyado ding yung dito, yung mga lugar. So let's go guys, pasok na tayo doon sa magpipila na tayo. So ngayon magbubukas sila kasi bank holiday, and every Wednesday and Thursday, Friday lang sila bukas. So ngayon mga guys, umaga pa lang, 9 AM. So as you can see, ang dami-dami na ng sasakyan. So let's go inside na mga guys. So ganito yung itsura nga pala, nasa parking area kami mga guys ngayon. And as you can see, madami na talagang tao. Umaga pa lang. So, tara. Sabi ng asawa ko nakalimutan niya daw ilak. Laging ganun. Nakakalimutan ilak yung car. So, ayan. Ang dami na talagang tao mga guys. So, napakaganda ng puno nito, oh. Ang linis pati dito mga guys. Kahit nasa forest. And then, itong forest na to, masyado tong sobrang laki na
halos wala ditong mga bahay. Ito lang yung parking. Hindi katulad sa atin, 'di ba? Pag may mga kumbaga zoo, mga ano. Dito kasi park, so wala silang ang Manila Zoo kasi sa atin may mga katabing ano, pasyalan. Dito ito, talagang nag-iisa to dito sa forest. Itong La Mer do Sabla. Excuse me po. So ayan, sobrang ano. Sayang mga guys yung original na voice ko dito kasi ayan, inulit ko lang talaga to, sobrang haba. So ayan, pasok na tayo mga guys and magpila na tayo dito sa loob. Ayan. So ang mga ang mga tourist din dito is taga dito rin sila kasi mga guys, minsan lang talaga sila kasi yung mga iba dito is focus sila sa trabaho, mag-asawa, or tapos yung mga anak nila nag-aaral. So, bawal kasi dito guys ang escape. Kailangan kung may pasok ka, kahit may sakit ka na ano, pag kaya mo, papasok ka talaga. Tulad ng anak ko, kahit may asthma, papasukin talaga yan ng aking biyanan. Ganon. So, ayan guys, pasok na tayo sa loob. And, nailang pa talaga ako magkuha-kuha ng video dito kasi alam nyo ba, dito sa North of France, parang may mga matatanda na nagagalit na kumukuha ka ng video. Hindi talaga sa kaya minsan naiilang talaga ako magkuha ng video sa mga ganito kasi kahit magandang lugar kasi may mga naninita na yung mga sinaunang panahon na matatanda, naninita talaga sila, sabi nila, nagsasalita talaga sila ng hindi maganda kasi siguro hindi sila sanay sa mga may mga nakikita silang hindi na sila sanay sa mga social media. So lagi silang ayaw nila ng ganun. So sa France kasi sa pinaka city, of course marami dong mga millennial. So ayan mga guys, pila-pila na and let's go inside. So ito yung entrance at nakapasok na nga kami and then ayan. Doon kami sa next level. Ayan, nag-check pa dyan yung security. And let's go! Samahan nyo kami dito sa loob ng La Mer du Sable. Ang pronunciation nga pala ng D-E apostrophe du. Kasi ang E dito mga guys, like elephant, is ang pronunciation nila dito is U. Ayan, kaya tinawag siyang La Mer du Sable. Ayan. So, dati-rati, nakita ko na rin tong lalaki na yan sa taas is last time yan. Last time yan yung nagsakay doon sa train, yung tinabihan ako. So, iisa lang yung nag-show dito guys ng mga Indian show. Kasi may Indian show din dito. So, ayan, di ko alam kung manunood kami noon. Kasi anuhan lang naman yun ng mga kabayo. And then, parang nag-movie. Ayan, di ko alam kung manunood kami ngayon. So, ayan, nakapila na kami guys. And sobrang talagang daming tao. Ayan. And, kaya pala inulit ko to kasi grabe yung sound talaga dito. So, hindi ko alam na ganun pala. So, ayun na nga. Balik tayo mga guys. Magkwento-kwento muna tayo. Ayan. Habang kami naghihintay dito is, pag may mga kasama ka, pwede nga pala din dito yung may mga bagong panganak na may makikita ka dito pero hindi sila kasali sa rides kasi may mga rides dito guys na last time hindi namin na rides kasi masyado pang maliit yung bunso ko. So ngayon 110 na siya. So I think mara-rides na namin yung hindi namin na rides dati. So marami kaming hindi na anuhan last time. So ngayon hindi ko alam kung lahat is maaano namin. So, ayun. Kasi, minsan kasi, kahit gusto kasi ng anak ko yung mga rides, hindi pwede talaga kasi sinusukat talaga.
bago pumasok sa rides. Ayan. Sobrang ang daming tao kasi bank holiday ngayon mga guys. So, parang, alam nyo ba guys, yung mga tao dito, parang sabik din sila sa mga ganitong, kahit simpleng lang, sabik din silang mamasyal kasi, minsan lang talaga sila makapasyal kasi nakapokus talaga sila sa mga work nila. Kaya nga, na-realize ko na yung mga nakakarating talaga sa Asian na mga foreigners is nag-i-enjoy talaga sila kasi, pag nasa lugar sila mismo is focus talaga sila sa job nila and talagang nakaano talaga sila sa pag-making money. Kaya talaga important yung mga pera na pinagpapaguran nila kasi hindi sila kasi sa mga mindset kasi ng mga ibang Pilipino is porket abroad or porket foreigner ka is marami ka ng pera. So dito talaga is independent, tapos yung pinagpapaguran nilang pera kailangan na may makita or very important. So, yun yung mga dito. Yun yung kinagandahan dito. So, now I realize talaga kasi hindi naman para sa akin. So, napag-isipan ko na rin yan dati na pag foreigner is maraming pera. So, ayun. Pero lang naman, na lang din ako ng ibang mga nakakaisip niyan. So, ayun. Ngayon, na-realize ko na dahil, ayan, asawa ko nga is foreigner and nakatira na ako dito. So, nakita ko kung paano nila paghirapan yung pera. So, pag nakakarating sila sa Asia or nagtutourist sila sa iba't ibang lugar din, ibig sabihin nun, gusto lang nilang mag-relax kasi nagkakaroon sila ng time din sa sarili nilang i-treat yung sarili nila. For example, hindi talaga natin may iwasan na i-treat din natin yung ating mga sarili. Hindi lang yung puro pagod and puro 'di ba? Life is only one, so i-enjoy lang natin. So nandito na nga pala tayo sa loob mga guys. Ayan. Ganito nga pala yung itsura dito mga guys sa loob. Ayan. So simpleng-simple lang pero enjoyment dito mga guys. So sobrang appreciate. Dito kasi sobrang appreciate sila sa mga ganitong bagay kahit napakasimpleng lang, sobrang na-appreciate nila. Ganun nila dito i-appreciate yung isang bagay. Kaya nga pala yung iba nga na tulad ng ibang mga foreigner na nakakapangasawa ng ibang Pinay. So siguro how many years nila tulad ng mga tatanda pinaghirapan yung pera na yon at sinave nila sa kanilang magandang i-save nila, tapos ayun balang araw yung tulad ng maghahanap sila ng sa ibang lugar kasi gusto nga rin nilang i-treat yung kanilang mga sarili. Nabubulol na ako sa sobrang haba mga guys. So ganito na mga guys yung itsura ng loob dito. Napapagod at nahihingal na rin ako mga guys. So tara, samahan nyo ako at mag-ride na tayo. At naubo pa ako. So, ayan. Pupunta tayo doon sa first ride and may mga buhangin din dito. Alam nyo ba yung buhangin dito is napaka pinong-pino and para yung lupa na parang nasa yung desert. Yung parang ganun yung itsura ng buhangin dito mga guys. Parang sa Indian, parang ganun. So, ito nga palang park na to, of course, pinaghirapan din ito nila yung dinesign na para talaga sa mga pasyalan ng mga taga rito. Ayan. Meron din dito mga guys na namamasyal na mga taga-ibang kasi, for example, pag may mga taga-ibang planeta din na nagtutour sa France, dito nila dinadala ng mga taga-France or may friends silang taga-France, dito nila pinapasyal. Ayan, marami din dito mga guys na pasyalan. Ayun nga lang is, ito yung medyo malapit and ayaw din kasi ng mga anak ko pumunta sa Eiffel Tower kasi nakapunta na daw sila doon. And last time na pumunta nga kami sa Eiffel Tower is maliit pa yung aking anak. So nagdala-dala pa kami ng trolley. Ayan, mahirap papunta doon mga guys. Kailangan mag-train ka para walang traffic and mabilis.
Kasi pag nag-car kami, ayan, matatagalan kami and sa parking mahihirapan. So, ayan, last time na pumunta kami ng Eiffel Tower, maliliit pa yung anak ko. Ayun. So, pinapili ng asawa ko this time kung gusto daw na, kasi gusto ko mga guys pumunta ng Eiffel Tower at saka doon sa simbahan ng Paris. Tapos pinili ng mga anak ko sa ganito. So, ako, gusto ko talaga France. Char! Sa Paris, sa city. So, ito mga guys, yung yung bagong bukas na Buffalo Rides. Ayan, makikita nyo, last time wala pa yan dito. Nung pumunta kami nung 2023, wala pa yan dyan. So, ayan, nandyan na. So, may rides. Ira-rides din natin yan mamaya. So, ayan. Sobra talagang haba nito mga guys. And, so, first ride namin ito mga guys. Ganyan. Dito kami unang magra-rides. Siyempre, susundin natin yung mga anak natin kasi kaya nga tayo nandito para sa kanila. So, ayan. Sundin natin. And sabi ko sa asawa ko, maybe Friday na lang kaming dalawa pumunta habang nasa school yung mga anak ko. So, ayan. Ito yung aming first ride mga guys. And, hindi ko alam kung mag-video ako or natatakot ako guys kasi walang protection yung aking cellphone. So, baka malaglag, may smoosh. Wala na akong cellphone. Basag-basag na nga itong mga guys. Kaya nga nagbe-blur din. Ang ano na yung camera nito. Talagang ilang times na to nahulog mga guys. So, ayan, ingatan na natin this time. Kasi medyo mataas-taas pa naman yung yan, rides na yan. Oh. Tingnan nyo, hinuhulog-hulog pa nga yan eh. Kaya nga natatakot akong nervyoso na kasi ako ngayon guys. Hindi ko nga alam kung bakit ako nagkaka-nervyos ngayon. Nasobrahan na siguro ako ng kape. So ayun, this time is magra-rides na tayo. So gusto kong kumuha ng So wag na lang kasi nanghihinayang ako sa cellphone. So ayun mga guys, tapos na kami at ayan. Hindi ko alam kung saan na naman kami pupunta. So, dito yata kami pupunta mga guys. Nalito nga pala kami dyan kung saan kami papasok kasi puro na lang yan, bundok. So, dito talaga yan, doon dadaan sa kabila mga guys kasi exit pala yun. So, pupunta kami dyan sa malaking yan na Ferris wheel. Di ko alam kung pwede akong dito mga guys. Hindi pala. Labang kasi dito mga guys. It's ride dito. Ang daming pila. Kasi nga, ayan, sabik sila sa mga games. Kaya sobrang mahirap talaga ditong kasi sabay-sabay magra-rides yung mga tao. And mahaba yung pila. Kaya matatagalan ka talaga siguro. Tuwing rides dito ay it's ride, maghihintay ng 15 minutes, mga ganun. So, kaya talagang agahan mo, kung pupunta ka talaga dito, agahan mo para lahat ng rides is masakyan mo. Kasi, it's ride mga guys, talagang minimum na ang waiting sa is 15 minutes. So, ayan. So, hindi ako sumasakay sa mga ganito-ganito kasi alam nyo ba guys is nervyoso nga ako eh. Tsaka parang nalalaglag yung ko tapos nawawalan ako ng malay. Ayun. So, sobrang enjoyment. Habang nag-enjoy yung aking mga anak is masaya na rin ako mga guys. Kasi para sa mga anak namin to and kahit talaga is ma-pass out, okay lang. Magra-ride talaga tayo mga guys. Kahit talaga mahawalan ako ng malay, magra-ride talaga tayo para sa aking mga anak. So, ayan, let's go na at magra-rides na nga tayo. Ayan, lagay muna natin dito yung ating mga bags and tara na. Ayun.
So, hanap tayo ng upuan mga guys. At lilipad na tayo dito. Hindi ko alam guys kung ano kung dadalhin ko ba tong ating na to. Cellphone kasi mataas yung lipad nito mga guys. Mataas talaga yung lipad nito kaya bahala na si Batman. Kaya yon, lilipad na tayo at dalhin natin itong cellphone and let's get it ride na. So, 'di ba, na-amaze talaga ako doon sa mga nagpapalipad-lipad, yung mga sumasakay sa mga roller coaster. Talagang na-amaze ako doon sa kanila kasi, 'di ba? Ayun, kaya dito guys, minsan ayaw ko talagang mag-ride sa mga roller coaster pagkasama ko yung asawa ko kasi ay naku, malalaglag talaga ako doon and then nawawalan ako ng malay sa kalagitnaan ng rides. Ganon. So ito medyo mababa din naman ang paglipad-lipad nito kaya ayan, i-try na natin para sa mga anak natin. Kaya minsan lang to mga guys. Kung malaglag yung cellphone ko, bahala na. So wala na akong cellphone. So sayang talaga mga guys at hindi tayo dapat talaga dinala ko yung connect sa katawan ko yung pag-video ko. So hindi ko nadala yung aking Pro. So let's go na mga guys, mag-ready na ako at naninervyos na talaga ako.